Ito po ang programang gabay ng mga Pilipinong manggagawa abroad. Ito po si Pastor Joe, makakasama niyo ang inyong host para sa programa ng Global Filipino Movement. Pagbati po sa lahat ng ating mga kababayan, kaibigan at sa iba't ibang bansa at sa lahat ng mga narito sa Pilipinas na kauwi lang dahil sa COVID. Kaya po, nawasamahan niyo kami sa loob ng isang oras dito sa programa sapagkat tayo po'y magkakasama-sama at ito po'y magiging regular na programa ng Global Filipino Movement. Ang ating pong pinaka-title ng programa po natin, Gabay ng mga Pilipinong Manggagawa o GFM. Kaya sa oras po ito, tayo po ay magpapatuloy at pinapaalam po natin ito lahat sa ating mga kababayan, kapartner, nasa ibang bansa, maging nasa Pilipinas. Ang programa po ng GFM ay mapapakinggan na po lagi. At tayo po ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pagbasa po ng salita ng Diyos. If you have your Bible, let's read mula po sa Romans chapter 8, verse 28. Dito po natin nahanguin ang ating mga pag-uusapan tungkol sa perspektibo ng Diyos, tungkol sa mga nangyayari, lalo na ngayon na tayo nasa pandemic ng coronavirus. Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng mga bagay ang Diyos para sa mabuting gumagawa kasama ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Dito po maliwanag po sa Romans 8 na mayroong layunin ang Diyos. Lahat ng nangyayari, kabayan, maging sa iyo na nasa ibang bansa, nasa Pilipinas, hindi lang sa bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo, na kung saan doon nakakalat ang ating mga kababayang overseas Philippine workers. Dinideklara ng Biblia na ang Diyos ay may layunin sa lahat ng nangyayari sa atin. So with that, abay pwede nating asahan, kabayan, na ang nangyayari ngayon ay ang Diyos hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan, at hindi tayo pwedeng lubayan ng Diyos dahil may nangyayari sa atin. Dahil dyan, abay dapat magpatuloy po tayo sa buhay at dahil ang Diyos ay may layunin. Yan po ang ating pwedeng baunin, kabayan. Itong oras na ating pag-uusapan na ang Diyos ay may layunin sa atin. Sa ibang bansa, sa bansa natin, at maging sa mga nanay na nandyan ngayon. Sa mga OFW umuwi ng Pilipinas. Maaaring kayo'y naripati. Kaya, kabayan, magpatuloy lang po tayo, magtiwala po tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi walang control. Siya'y may control sa lahat ng nangyayari sa atin. Okay, so, kabayan, kagaya ng ating sinasabi kanina, ang GFM, ang kauna-unahang live broadcast po o pangalawa. Kasi may nauna tayo po ng live broadcast, pangalawa ngayon. O kauna-unahan sa GFM mo. Dito po ang pagiging regular na bahay ng GFM para po sa kanyang programang Gabay ng mga Pilipinong Manggagawa Abroad. Yan po ang ating magiging sentro ng ating paggabay sa mga overseas Philippine workers, paggabay sa kanilang mga pamilya. Kaya samahan niyo po kami. Iimbitahan po namin kayo na samahan kami tuwing Miyerkules. Kapag may mga technical difficulties po tayo, hindi po tayo papipigil, tutuloy po tayo sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng paraan. Hindi tayo kagaya ng mga nangyayari sa ating mga overseas Philippine workers. Dahil ang layunin ng GFM, kabayan, hindi lang kapag maayos ang sitwasyon, hindi lang kapag maayos ang bansa, ang maayos ang labas ng bansa, kundi kahit na ganito, gusto pa rin ng GFM na abutin kayo. Gusto pa rin ng GFM na paglingkuran kayo. Kaya nga po, ito-launch itong programa Gabay ng mga Pilipinong Manggagawa Abroad. Dahil mahal namin kayo, gusto namin kayong alalayan sa panahon ng ating pinagdadaan ng pandemic. Yan, okay. Kaya bago tayo magpatuloy, may prayer natin gawin. Samahan niyo po ako, Panginoong Diyos, napakabuti mo dahil nilatag mo noon pa ang iyong salita na lahat ng nangyayari sa amin
pinapayagan mo, pinapahintulutan mo, ayon sa iyong layunin para sa aming ikabubuti. Hindi kailanman kami magdududa na kami, na ang lahat ng iyong ginagawa ay para sa aming ikabubuti. Samahan niyo po kami sa buong pagsasama namin dito sa programa, saan man naroon ang aming kabayan sa ibang bansa, nasa Pilipinas, ano man ang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. Ito po ang aming panalangin at dinideklara sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. And amen. Yan. Okay. Kabayan, kumusta? Ako po'y masayang-masaya na nabigyan ng pagkakataon ng GFM, ng Global Filipino Movement, na mapakinggan, mapanood, at maglingkod. Dahil tayo po'y involved naman sa lahat ng paglilingkod, pero ito panibagong paraan ng paglilingkod sa pamamagitan ng FB Live. Kaya join na. Walang bitawan, kabayan. Dahil ang programang ito ay para sa inyo. Palakpakan natin ang GFM. Ayan! Napakabuti ng Panginoon. Kaya sa oras po ito, kabayan, gusto natin balikan na ang layunin ng GFM from the start maliwanag. Mula sa kanyang vision, at gusto natin naman makita yung resulta ng ang ating panalangin. Kasi ang gustong makita ng GFM sa lahat ng mga overseas Philippine workers na sinasabi ng POA na nasa 8 to 10 million, gusto nating makita, kabayan, ang mga pamilya nila ay maging maayos ang pamumuhay. Ayaw nating bumalik ang ating mga overseas Filipino workers na bankrupt. Gusto natin silang pinagpala pagdating ng Pilipinas. Pangalawa, gusto natin makita rin at pinapanalangin natin na buo ang pamilya nila kahit lumabas ng bansa, pagbalik po pa din. At syempre, kapag pakinabang sa bansang Pilipinas at maging sa bansang kanilang pinagpilitan. Kabayan, ay marami na akong nakikita ganyan. Yung isa sa mga manggagawa ko, OFW, ang galing gumawa ng bahay. Ang galing sa technical. Naging kapakipakinabang sa ibang bansa, maging pagdating ng Pilipinas, mas nakasa pa ang kanilang galing. At pinakapanghuli, at yan ang pinakapaganda, lahat ng yan, yung tatlong binanggit ko sa inyo, ang dulo niyan, malalim na pananampalataya kasi magre-resulta yan ng maayos na pamumuhay, pamilyang buo, kapakipakinabang sa ating bansa, yung paglalim sa pananampalataya, ang susi ng tatlong bagay. Kaya kabayan, nawa, yan din ang iyong panalangin. Sa mga OFW ngayon na nakamonitor, nanonood, nakikinig sa ating programa, nawa, yan ang ating usalin sa Panginoon na maging ganyan ang ating bansa. Okay? So, gusto mo nating puntusan sana sa oras na ito ang tungkol sa mga balita. Dahil po meron lang kaunting kaming technical difficulty, gusto lang namin, pero naalala ko sa kabayan na may mga tawag po sa atin kanina lang before mag-on air tayo ngayon. For tayo mag-FB Live, tawag from China, tawag mula sa ibang lugar, lalo sa Macau, pero yung China ang pupuntusan po natin. Marami hong nagtatanong kayo, sapagkat marami stranded ng mga Filipino, overseas Filipino workers na dapat teacher sa China. Ang problema po nila, ito ay naibato po sa atin ng Pinoy Connection ng FDBC. Si Pastor Rene kanina may kausap from China, nasa Pilipinas, pero ang concern sa China. Kanina naman, kausap ko din, tumawag din, tungkol sa China. Mukhang iisang concern pinag-uusapan po natin. At ang tanong po nila, palagay ko itong magandang masagot po natin ngayon. Kasi hindi pa ho lumalabas ang news ang tungkol dyan. Kasi lahat naman ng bansa, apektado ang deployment talaga. So sa case ng China, maaaring ikaw ay nag-apply sa government placement branch. Ito yung government. Maaaring ikaw ay nag-apply sa private recruitment agency. At ang tanong ko ngayon, may visa ka na, ikaw ay meron ka ng ticket, meron ka ng OEC. Now, your concern is, kailan kami i-deploy? Abay mga kabayan, magpapaso na daw ang kanilang
ayon po sa direktiba pa rin ng ating pamahalaan, wala pa rin deployment na pwedeng gawin, partikular sa China. So doon po sa mga kababayan natin na nagtatanong po at iba-iba ho pinagtatanungan nila, ang sagot po ng Government Placement Branch as per advice ng GPP, wala pa pong i-deploy na mga manggagawa at China. Kasi ang pakiusap po kasi sa atin, ang mga tumatawag po sa atin ngayon lang, kanina, bago mag-on air, ay tulungan sila na ma-deploy ang mga teachers pa China. Kasi ang iba daw pong concern ay matatapos na po yung kanilang visa. May ticket na daw po ang iba. Kaya ang dali-dali po tayong tumugon doon sa sinasabi nila at sabi ko sasagutin natin dito sa ating FB Live. Kung kayo po'y nakamonitor po ngayon, this is a direct answer from GPP. Ano po? Wala pang pinapayagang deployment para sa China kahit na sa government placement grants na nag-apply. Ay di lalo-lalo na kabayan, baka nag-apply ka sa isang ahensya, wala din pong pagpapaalis. At yan po ay ngayon mayroon pang mga direktiba ang ating national government, especially ang IATF, na sila ay hindi pa nagpapakayag ng pag-alis dahil ang tendency, baka yung potential, kabayan, na pagkakawa. Kasi ang problema nga po natin, according to Dole, kabayan, maabot po ng 100,000 o aabot ng 100,000 ang uuwi ng Pilipinas. Inimagine ko lang po yung unemployment rate po natin bago ang COVID. Nasa mga 4 to 6% ang unemployment. Bukod pa ho dyan ang underemployed na parang 5 to 6% din. So, napakataas. Ito pang madadagdag na ba? Kaya ang ating pamahalaan ay nagsisikap ng ekonomiya ay mapaandar sa mamagitan ng pagbubukas unti-unti base sa direktiba na rin yan ng World Health Organization na unti-unti dahan-dahan ang pagbubukas para hindi mapunta sa second wave o third wave. Magamat may confusion pa dyan kung nasaan wave na nga tayo. Kaya ang ating pong ang news item na gusto nating ibalita po sa ating kabayan, kung may nagpipili o kung mayroong nagkukonvinsi sa inyo na paliliparin kayo, kukolektahan kayo ng amount. Naglabas din po ng advisory, kabayan ng PUA. Nilabas po nila noong May hanggang June. June, naglabas po sila ng direktiba. Advisory na mag-ingat po sa recruitment na pinapangako po na lalabas ng bansa sila pagkatapos ng COVID. Wala pa pong bakuna, ang sabi ng Pangulo. Wala pa hong lalabas ng bansa, maging ang ating pag-aaral, ang ating mga paaralan, ay hindi pa po pinapayagan dahil sa COVID. Lalo na ang deployment, kabayan. Kaya kaibigan, mag-ingat po. Ang advisory ng POA sundin po natin sapagkat mahirap na. May mga tawag po sa akin na mga dumadating at sinasabi nila na gusto ho naming umalis at mayroon ho kaming kausap at pinangakuan po kaming lalabas kami ng bansa pagkatapos ng pandemic. Ay hindi nga po natin alam, kabayan, kung kailan kailan mawawala itong pandemic na ito. So mag-ingat po tayo. Ngayon ho, bago ho tayo magpatuloy, kabayan, meron lang ho tayong babasahin isang message po sa atin. Ngayon po ay hindi ko makita ang inyong mga katanungan o yung mga nagpapabatik sa ating programa. Pero meron lang ho akong babasahin isa pong pasasalamat sa Global Filipino Movement. Sabi rito, Good PM, Pastor Joe and GFM, purihin ng Diyos. Ito po'y kanina lamang pinadala. Mula kay Jeneline Cruz. Good PM, Pastor Joe at GFM, purihin ng Diyos. Ngayon na po ang flight ng anak ko at ng 10 na kasama niya. 12 PM po, pick up 7
PM po ang flight. Maraming salamat po sa mga tulong nyo at mga panalangin nyo. Patuloy po ako humihingi ng panalangin na makauwi na sila na ligtas. Maraming salamat po. God bless you. Pinadala po ito sa atin at binigay yung flight schedule at makakauwi na nga daw. Kaya maraming salamat talaga sa Global Filipino Movement na tayo ay nagiging paraan, nagiging daluyan ng tulong para sa kanila. Pero dapat natin tandaan, kabayan, na ang tungkulin pa rin ay nasa pamahalaan po natin sa pakikipagtulungan ng ating mga NGO, kagaya ng Global Filipino Movement, at siyempre, ang programa, ang FB Live broadcast ng gabay ng mga Pilipinong manggagawa abroad. Yan po ang isa sa mga paraan upang tayo po ay patuloy na makatulong sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Ayan, meron ho ditong pwede niyong i-like, Pwede niyong i-like ang FB page ng Global Filipino Movement. At yan po ay bukas na ngayon at dyan nyo kami mapapanood. Doon sa mga kaibigan po natin, ulitin ko, FB page ng Global Filipino Movement. Ang sabi po rito ay, at gusto ho natin, hangarin din kasi natin, ay nakakatuwa ho. Kasi nung nag-post kami kahapon, abay ngayon ho'y 1,800 na yung likes or nag-view doon po sa ating announcement pa lang. Kaya inaasahan po namin na tuloy-tuloy po ang ating pag-likes para lalo pong maka-inspire sa atin. Target po natin, 10,000. Hanggang kailan ba yan? Hanggang isang buwan. Okay, so since once a week lang po tayo, abay, i-share niyo po ang ating FB page na yan, at the same time, pwede nyo ho itong i-share, itong pinanonood nyo ngayon. Kung hindi nyo simulan o hindi nyo natapos, ano man ang dahilan, pwede nyo pong i-share sa kanila. Okay, yan po. Tuloy-tuloy po tayo, kabayan, sa ating paglilingkod. At ulitin ko, nagpapasalamat po muli tayo dahil sa panahon ng pandemya, talagang hindi humihinto ang GFM sa kanyang paglilingkod. Kaya po gusto nating pasalamatan ang GFM. Kaya baka pwede natin silang palakpakan. Ayan. GFM, maraming salamat po sa bumubuo po ng ating Global Filipino Movement. Sinmula po yan sa ating presidente, sa ating chairman, Bishop F. Tendero, at sa lahat ng mga BOD, mula sa Treasurer, Secretary, at ang Board of Directors. Lalong-lalo na ang ating Executive Director, Bishop Ruben Abante. Maraming salamat po. At alam ko, nanonood kayo ngayon. Alam kong naandyan kayo. At sa lahat, siyempre, ng mga direktor, ang mga managers, Pastor Alan Alicando, Pastor Robert Salvador, at maging si Pastor Rene, ang ating direktor sa oras nito. Maraming salamat sa inyong pag-i-effort na ang programa ng gabay ng mga Pilipinong manggagawa abroad ay na-conceptualize upang paglingkuran at abutin ang ating mga kababayang overseas Filipino workers. Yan. Kaya mag-comment nga kayo, kabayan. Mag-post po kayo, mag-share po kayo, mag-shoutout po kayo. Itatry po natin na makita po at babasahin po natin. So habang naghihintay po tayo ng mga calls, sa bagay hindi pala tayo tatanggap ng calls ngayon, sapagkat masisira ang ating, muna tayo? PM muna tayo. So babasa po tayo ng ilang katanungan na tutugunan po natin ngayon. At narito po ang ilan sa katanungan at maaaring ito rin ang inyong mga katanungan sa ngayon. Okay, so narito po ay mula po kay Angelo. Ayan. Pinagpaalam po natin ang kanyang approval na kung pwedeng basahin mismo ang kanyang tanong dito mismo sa ating programa, Gabay ng mga Pilipinong manggagawa abroad. Mula po dito sa Pangasinan,
malayo-layo. Masahay po sa mga taga-Pangasinan. Uy, marami ako nakilala dyan dahil dito sa pandemic, yung mga na-stranded na mga OFW dito sa Barangay Silangan. Nandyan sila sa Pangasinan. Ang sabi po niya, kanina lang po itong 9:40 ng umaga, ang tanong ni Angelo Manangan Padua. Good morning po, Pastor. Hingi lang po sana kami ng tulong sa inyo, Pastor. Kasi po 2 weeks na po hindi namin makontak ang ate ko sa Jeddah, Saudi Arabia. Biglaan po na hindi namin nakakausap araw-araw naman po. Siya ay nakakausap. Then biglaan po talaga na di na po namin makontak. Rodalyn Padua Cristobal po ang pangalan niya. May karugtong po yung kanyang text o PM. Wala po kaming contact sa amo niya, kaya di po namin malaman kung ano po ang kalagayan ni ate. Doon, medyo nag-aalala na po si Angelo. Noong isang araw, tinawagan po namin yung driver nila, ang sabi po, nakakulong. Ako, bakit kaya nakakulong? Nakulong ang ate ko, pangalawang tawag po namin sa driver, wala na din po sumasagot. Parang natatakot na rin po siguro, di na rin po makontak. Lumapit na po ako sa inyo, Pastor, at sa GFM, baka sakaling matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. God bless po. Mula po kay Angelo Manangan Padua. Angelo, kung nanonood ka ngayon, alam ko yung pag-aalala mo, alam ko yung worry mo dito sa sitwasyon, sapagkat alam nyo, ang tanging nakapagpapagaan ng ating mga alalahanin, yung komunikasyon. Kapag ang isang OFW ay nakakausap po natin kahit may problema yan, nakakagaan yan, maging sa family. Vice versa yan. Both party. Nagbibigay ng kagaanan. Pero itong kaso ng kanyang kapatid na si Rodalyn Padua Cristobal, hindi na po daw makontak. Okay. Siguro, Angelo, ang una mong, kung wala ka ng access doon sa kanyang telepono, no? Kasi sabi mo, yung driver hindi na makausap, dati naman nakausap, at ang medyo malungkot pa na news ay yung, hindi news, kundi yung sinabi, ay nakakulong. Then the second time around na tumawag ka, ay wala nang makausap. Ang dapat mong gawin ngayon, una, tungkulin, Angelo, no, ng iyong ahensya, ng ahensya ng ate mo. If you know the numbers, contact details ng iyong ahensya dito sa Pilipinas. Kung may nakapag-iwan siya ng mga dokumento, mga kontrata o passport, Xerox passport, pwede niyo hong kontakin. Okay, yun ang unang yung gawin. Okay, pangalawa, abay kung talagang hindi nyo na po makita at wala kayong impormasyon, there is another option. Please visit POA. By the way, ang POA po ngayon ay as usual ang opisina po nila. Tinext po natin minsan, a week ago, ang head ng RIPAT Division, ang hepe si Ms. Nora Pahati, tinext po natin siya kung kailan nagsimula ang RIPAT because most of our concern, yung mga calls natin sa help desk ng GFM ay mga pagpapauwi, repatriation. Simula daw nung kahit ECQ pa, ayon ito sa insider ng ating hepe mismo. Ayon sa kanila kahit pandemic, kahit ECQ sila ay tuloy-tuloy na nag-e-entertain. Pero may pagbabago. So yun ang maliwanag. Mayroon ang POA, pero may mga bagong protocol na sinusunod. Abay una, dapat pagpunta mo, dapat naka-online appointment ka. Ayan. Okay, online appointment. Lalong-lalo na. May nilaunch silang, ang tawag ay online legal advice. Ang POA, nag-launch sila ng online legal advice. Puntahan nyo lang po ang website. Ngayon, pagdating sa repatriation o pagpapauwi, kabayan, hindi nyo kinakailangan mag-appointment. Ang gagawin, ang sabi ng POA, pupunta ka lang doon sa gwardiya, hihingi ka ng form, pero dapat meron kang mask. Hihingi ka ng form, pipilapan mo. Kung dati naakyat tayo doon sa second floor, hindi na ngayon. Bibigay mo lang sa gwardiya, then ipo-forward ng gwardiya ang papel ng repat request,
Then, maghihintay ka ng tawag after 2 weeks. Yun ang maganda, no? Kasi kahit na sila ay mayroong ganitong coronavirus, dahil sa pag-iingat din naman ng ating mga pamahalaan, ng ating mga opisina, abay dapat maganda ganun para maproteksyonan ikaw, yung pupunta, at the same time, yung pupuntahan. Yung mga gwardiya at yung mga staff. So, punta ka lang, ha? Mula po doon kay Angelo. Angelo, ang gawin mo, ha? Punta ka lang sa PUA at sabi mo sa gwardiya, sinabihan ako ng gabay ng mga Pilipinong manggagawa broadcast na kami ay hihingi ng tulong on repatriation. Bibigyan ka tiyak, bibigyan ka ng form. Then after 2 weeks, maghihintay ka ng tawag at magre-respond sila sapagkat in 2 weeks, kailangang matawagan o ang agency pag-comply agad ng mga updated report regarding sa OFW na nagko-complain. Lalo na kung may kaso ng maltreatment, di maayos na pagtrato, ang di pagpapakain, hindi maayos na kondisyon, at lalo na kung may sakit ang isang OFW. Yan po ang ilan sa mga gabay na gusto nating ibigay ngayon. By the way, baka nag-iisip po kayo, yung mga kababayan natin, alam nyo, araw-araw po yan ang tanong, bukas ba ang OWA? Bukas ba ang UMWA? Bukas ba ang ating DFA? Bukas ba ang ating mga tanggapan, regional? Bukas ba ang NLRC? Tayo po, ina-update po natin yung ating mga information sapagkat alam niyo naman po ngayon, hindi rin kami makapunta sa mga tanggapan. Kaya nga po ang GFM ay naka-work from home. Lahat po kami naka-work from home. Ayon po sa update ng NCR, OWA, even ang Region 4A, kausap ko kagabi lang. In-update ko po kung tuloy-tuloy ba ang serbisyo ng mga OFW dyan sa inyong tanggapan. Ang sabi po nila, sa Facebook page po namin, tuloy-tuloy. Kailangan nga lang po ay susundin ang mga protocols, pero tuloy-tuloy po sila. Tuloy-tuloy yung kanilang Pinas Balik Manggagawa, yung 20,000 na assisted sa mga di nakatapos na kontrata. So lahat po ng concern, Region 4A, ano po yun? Yung Calabar Zone. Kung taga Cavite ka, Laguna, Rizal, Batangas, Quezon. Kung dyan ka located o taga dyan ka, yan ang address mo, pwede kang dumulog sa tanggapan ng OWA dyan sa Calamba. Pero, alam nyo ba ang kagandahan na ginawa ngayon? This is an updating kabayan sapagkat even kami, kailangan din naming malaman ang mga updates ng mga opisinang ito. Ang update po nila, ibinibigay po nila sa kanilang FB page at alam nyo ba, ang mga satellite office po nila ay may teleponong pwedeng tawagan. May satellite office sa Robinson, San Pedro, ang OWA. May satellite office sa Bacoor, Cavite, SM. May satellite office sa lugar ng Rizal. I think bawat region ata, bawat probinsya, mayroon silang opisina. So, if you have concern, mayroon kang in-apply na scholarship, may in-apply ka na loan para sa business, may in-apply ka, may mediation kayo between the agency and ikaw na OFW. So just visit their website, i-visit mo ang opisina nila para sigurado tayo na pagpunta natin, may entertain ka. Okay. Kahapon, in-update din po tayo ng NCR. Yan ay pangunguna yan ni Director Eds Lostro. Siya po ang hepe ng NCR, National Capital Region. Ang ibig sabihin po, lahat po ng bayan dito sa Metro Manila, region ho yan, NCR. Abay, baka ngayong araw pa lang magbubukas, kabayan. Dahil kailangan nilang mag-disinfect, siyempre para sa protection ng mga overseas Filipino workers. Kaya doon po sa mga pupunta, kahapon may tawag po sa akin. Sabi niya, Pastor, kung hindi mo ako natawagan, baka nagpunta agad ako sa OWA. Sarado pa na.
Oh. Kaya mapakalaking bagay talaga ang ginagawa ng GFM, at lalo na ang programang gabay ng mga Pilipinong manggagawa abroad. Dahil sa pamagitan ng ganito, at least nakakatulong tayo sa maliit na paraan sa pag-i-inform sa ating mga kababayan para sa kanilang mga pinagdadaanan. Kaya maraming salamat. Lahat po ng region, pwede nyo na puntahan. O, dapat magbabayad ang sa atin, OWA, no? Sapagkat pinopromote natin lahat. Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito? Palakpakan nga natin ang GFM. Sisingilin natin si Administrator Hans Leo Kandak. Sabihin natin, Administrator, mukhang kami na ang iyong media bureau. O kaya, admin, kung nakikinig ka, admin na Hans Leo Kandak, saludo po kami sa inyo. Kitang-kita namin ang inyong trabaho. So, kasama sa mga in-update sa atin ay ang OWA, all regions are open. Minsan, nagla-lockdown minsan ng isang regional office dahil may mga concern ng health. So, pero as general, halos bukas po ang kanilang mga tanggapan. Okay, ano pa ba yung update na pwede nating tingnan? Kasi kanina, habang pinaghahandaan po namin itong programang ito, marami nang nagtatanong kung paano nga ba makokontak yun yung concern ng iba ngayon. Kasi sa ngayon, ang pinagmumulan po ng mga tawag sa amin ay mga individual. Individual na ang concern ay help desk. Ang iba ay ang concern naman ay yung counseling, debriefing. Pero bago yan, may mga staff na po na may sasagot sa inyo pong mga comments. If you have comments or shout out, pwede ho may staff nakabantay po sa ating technical upang sagutin po ang inyong mga katanungan at ibibigay po sa atin ang mga katugunan. At syempre, handa din po tayong tumugon kung mayroon pong mga katanungan. Okay. So, ang mga numero po ay narito. Ibibigay ko muna bago magkalimutan. Narito yan. Okay. So, handa na po kayo kung kayo po ay may mga ballpen para po sa mga karagdagang katanungan. Kayo po ay mayroong tanong tungkol sa kaso ninyo. Hindi, bago ko pala puntahan ang numero, nag-announce po ang NLRC. Ang NLRC, nagbukas po sila ng 16 to 17, ngayong 16 or 17 or 15, na i-post nila yan, magbubukas po, pero skeletal force lang po ang kanilang bubuksan para sa mga kaso na may hearing. May mga mediation po na gagawin. Ang sabi nila, medyo skeletal force muna sila. Yan po ay mula sa NLRC. Okay, narito na po mga numero na pwede nyo tawagan. Kayo ba ay mayroong problema na gusto nyong idulog sa Global Filipino Movement at syempre sa gabay ng mga Pilipinong manggagawang abroad? Yung programa mismo natin, pwede nyo pong idulog. Ito po ang mga numero, ang hotline, OFW Concern. Kahit ano po yan, money claims, repatriation, legal complaint, iba-ibang cases, programa ng OWA, OWA na naman, programa ng OWA, programa ng DOLE, AKAP, programa, kung ano-ano pa. Pwede nyo pong idulog dyan. Parang call center po ito ng GFM. At napansin ko pa dito, mukhang numero ko ang nakalagay dito, no? Mukhang ako rin ang sasagot pala nito. Okay, so pag tinawagan nyo ang numerong ito, may sasagot po sa inyo. Narito po ang mga numero. Ready? Ito na po ay bibigay po natin. Smart. Kung ikay Smart, Sun, Token Text, ang numero po ay 0920-948-3982. Ulitin ko po, medyo mas mabagal ng kaunti. Sa inyong mga Smart, Sun, Token Text, 0920-948-3982. May sasagot po sa inyo dyan. Okay. Dalawang magkasunod na po ang ibibigay po namin. Sun din po ito at Smart at TNT. Ito yung sinasabi kong numero ko. No? Ang numero po na matatawagan nyo, call center ito at ang sasagot mismo, si Pastor Joe.
na host ng programang Gabay ng mga Pilipinong manggagawa abroad. 0947-272-1227. Ulitin ko po, 0947-272-1227. So I hope nakita niyo po. Pero kung hindi niyo po nakuha, huwag po kayo mag-alala kasi ipopost po yan sa ating page. Actually, nakapost na. Ayan. The last number, 0975. This is Globe and TM. Sa mga network nyo ay TM and Globe, this is the number. 0975-001-5163. Ulitin ko. 0975-0015-163. Ayan. Okay. Pero yung kabuuan, kabayan, abay pag nag-type ka lang sa inyong mga Google, pag tinype mo ang Global Filipino Movement, abay lalabas na po yan. Type mo lang ang G, palagay ko yan na ang lalabas agad. Sapagkat marami pong tumatawag na dyan, marami pong nabisita dyan. Yan po, Global Filipino Movement Foundation Incorporated. Yan po sa pagtataguyod ng Global Filipino Movement, ang lahat ng serbisyong yan. At hindi ko na po iisa-isahin lahat ng numbers. Doon naman sa pagbabahagi ng inyong mga pinagdadaanan. Alam nyo ba, may call center kaming pwede niyong puntahan. May sasagot sa inyong counselor. May sasagot sa inyong mag-debriefer. Train ng mga trainer. At the same time, counselor sila. Mga coaches. Ang inyong tawag ay ituturing na sekreto. Ang inyong tawag ay ituturing na confidential. Sapagkat yan po ang turo natin sa ating mga numbers na yan. So Global TM, so meron pong 6 o 7 numero na pwede nyo pong tawagan at yan po ay sasagot sa inyo. Tandaan nyo po, ayon sa aming mandato, hindi ka nag-iisa, kasama mo kami sa panahon ito. Yan ho, kabayan. Ang programang ito ay pagpapatunay na hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami sa panahon ito at sa mga darating pang mga panahon. Okay, nako. Talaga napakabilis ng oras, kabayan. Aanyayahan po natin before we close our program. Ito po. Aanyayahan po namin kayo, please visit us sa FB page ng Global Filipino Movement. At the same time, sa Wednesday ay magkikita-kita po muli tayo 1 o'clock hanggang 2. Kaya mangyari lang po na i-like lang po kami sa FB page ng GFM. Tulungan nyo kami na makaabot sa 10,000 FB likes. Kayang-kaya natin yan, kabayan. Ako mamaya, magla-like. So kabayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Maraming salamat sa ating nasa technical side, si Hans Castillo, ang aking director, Pastor Rene Bonsoy, at sa lahat po ng mga staff na nanalangin at lahat ng mga partner churches sa National Capital Region, Region 4A, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, at sa lahat ng mga nanonood worldwide. Ito po ang inyong lingkod, Job Yasong. Bago tayo manalangin, ay idudulog po natin ang mga concern ng ating mga kababayan, lalo na yung 60,000, 62,000 na nakarating na bansa na walang mga trabaho, mga seafarer, land-based workers, wala ng trabaho, maging yung mga kababayang papuntang China na hindi ma-deploy. Kung kayo po may pangangailangan, kung kayo may concern, gusto ko pong samahan niyo po ako, manampalataya tayo sa Panginoon. Pwede niyo pong ilagay ang inyong kamay sa inyong mga cellphone, mayroong pananampalataya, at mag-agree po kayo sa ating pananalangin na niniwala ako, ang Diyos ay hindi kayang limitahan ng distansya. Kung anong pangangailangan mo, kayang abutin ng Diyos. I declare it now, kabayan, may himala sa Panginoong Jesucristo. May pagbabago. May plano ang Diyos sa nangyayari sa atin. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa oras pong ito na pinagkaluban niyo po na umere ang gabay ng mga Pilipinong manggagawa abroad.
na programa sa FB Live. Pagpalain niyo po ang GFM sa kanyang pagnanais na tugunan, pagnanais abutin, umalalay, makisa, makisama, tumulong, umagapay, gumabay sa aming mga overseas Filipino workers. Pagpalain mo ang mga pamunuan ng GFM. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga staff ng GFM. Pagpalain mo ang mga kababayan naming nawalan ng trabaho na mahigit sa 60,000. Ang mga padating pa na mga 40,000, 30 hanggang 40,000 na hindi pa umuwi galing sa iba't ibang bansa. Ang dalangin ko, Ama, bigyan mo sila ng tatag ng kalooban, tatag ng kaisipang harapin ang mga pinagdadaanan sa ito ay ninais mo, may plano ka kung bakit nangyayari ito. Doon po sa mga nakamonitor po sa amin ngayon, nakalangin ko, Panginoong Yesus, ikaw po ang siyang tumulong sa kanila, abutin mo ang kanyang kamay na naandyan sa kanyang cellphone, na nag-a-agree sa oras na ito. Sa pamagitan ng panalangin ito, dinideklara namin ang katugunan ng paghahanap buhay, katugunan sa pangangailangan nila, katugunan ng pagpapauwi, katugunan ng budget ng pamahalaan, katugunan doon sa mga nakakulong sa iba't ibang bansa, katugunan sa mga distress na nandun ngayon sa mga bahay tuluyan ng aming embahada. Pagpalain mo ang lahat ng ito, maging ang programa ng gabay ng mga Pilipinong manggagawa abroad. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Nako kabayan, totoo na napakasarap talaga na mailapit natin ang lahat ng concern sa Panginoong Jesucristo. With that, kailangan na po naming magpaalam. Kung wala na po akong nalimutan, tayo po ay magpapaalam na po sa pangalan po ng Global Filipino Movement, pangalan ng aking mga kasama dito sa studio. Marami pong salamat sa inyong pagsama. Narito kami, ang inyong gabay sa mga manggagawang Pilipino abroad. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you.